Hello guys, no, magandang araw sa inyo lahat at kumusta naman po tayo guys, no? Yan. So guys, sana ay nasa mga mabuti ho tayo mga kalagayan guys, ha. So guys, this is Laking Davao once again, and everyone, welcome back to my channel guys. Ayan guys, no, so magandang araw sa inyo lahat dyan. Happy Sunday, no. So guys, andito tayo ulit at binalikan natin itong Maam Magtuod flyover guys, no. Okay, so along this CP Garcia Highway, no, here in the district of Talomo, no. Ayan. So kung natatandaan niyo guys, a month ago nag-update tayo in this area, in this project, at nung mga panahon na yon ay meron na, no, 3 sa 5 pier dito sa may northeast na side ay meron ng ganito, no, yung mga pier cap guys, no, or yung kung ano yung papatungan mismo ng mga girders guys. Ayan, no, so iyon yung unang pier, no, this is the second, and this is the third one, no. Nung panahon na yon, nakikita natin yung sa fourth one, they are preparing to install yung panghulma guys, no. Yun. So yun yung nakita natin nung last month na vlog natin. So ito ngayon guys, we're going to have an update for the month of February naman guys, no. Ayan. So babalikan natin ang mga proyekto na mga ganito once a month para makita naman natin ang bawat progreso ng kada buwan ng pagtatrabaho nila guys, no. Ayan. So ngayon guys, ang nakikita na natin ngayon dito, itong pang-4 at yung pang-5 ay okay na guys, no. At meron ng mga pier cap, no. At mukhang unti-unti na nilang tinatanggal yung ginamit nilang panghulma guys, no. So ayan. So ngayon, dito na side sa may area na portion itong northeast section ng flyover na ginagawa, ito yung papuntang Buhangin guys, no. Ayan. So yung dito na area, ito na portion ay kumpleto na, no. Halos okay na, no. May mga pier cap na. So ang abangan na lang dito is yung pagkakabit nitong mga girders sa taas guys, no. Maybe in the following months, kasi alam ko meron pa yung mga something curing time guys, no, para aantayin nila yung specific time na kung kailan na nila pwedeng patungan ng mga girders yan. Then I think ang ginagawa nila dito, nakikita ko guys, they have 2 of those yung panghulma guys, no. So I think ang ginagawa nila, they're doing it 2 at a time, no, to 2 piers at a time ang ginagawa nila para maglagay nitong pier capping. So ngayon, ang sa area na ito na nga, no, okay na sa susunod. So in the following months, ang makikita na natin nito guys, doon naman sila sa may southwest portion na area, mag-uumpisa na maglalagay ng mga ganito. So ngayon, dito muna tayo na area. Ano ba ang mga currently mga kaganapan dito? So since okay na yan dito guys, ang nakikita ko dito is yung parang pag-prepare nila for the road widening already guys, no. Ayan. So may nakikita na tayong mga iba na mga bagong poste na nakatayo na. Titignan natin guys, ha. Ito guys, kung makikita natin dito, meron ng mga ilang poste na mga bagong poste na naitayo na, no, sa mga medyo much further from this area. Kasi itong area na ito, especially here na side, gigibain to guys, lalaparan dito yung daan guys, no. Gagawing to para maging 2 lanes, no. So ito na yung mga bagong poste na naitayo dito na area guys, no. Ito
Ito guys, oh, makikita nyo, ayan, ito na yung poste na bago, no? Ayan, ito. No, so soon, yan na lang ang gagawin nila guys, no? They will transfer it, no, ng mga na lang ito para ma-remove na tong mga old poles dito na nakatayo, no? Kasi yung pati mga ibang establishment kasi dito guys, naka-move na sila guys no? They already moved, no? Katulad ng signages nitong The Shops, no? Before kasi dito yan siya, ngayon inusod na nila doon, no? So yun na lang ang mga gagawin dito guys, no? For the preparation for the widening already, no? Tapos meron din akong naalam na dito nakita maglalakad tayo sa may bandang itong simbahan guys. Yung dating may parang police post dyan, nawala na rin, no? So that is actually for the road widening expansion with na mako-comments dyan guys, no? Ayan. So dito sa kabila naman ganun din, no? I think gagawan nila ng paraan para ma-move din yung mga poste further there, doon na side guys, no? Ayan. So let's go guys, pupunta tayo doon sa may bandang nitong simbahan guys, doon tayo banda maglalakad. Medyo Sunday kasi ngayon, kaya maraming magsisimba ngayon guys, no? So kaya medyo busy dito na area ngayon at maraming nakaparada na sasakyan. Ito na siya guys, no? Ang ganda ng pagkakaano nila guys, kasi maganda yung pagkaka-finish nila sa semento, no? Sa bawat pier. So guys, no, punta tayo doon banda. Ayan guys, no? So nandito tayo sa may ika-4 na pier at itong ika-5, no? So that will be the last pier dito na portion, no? Sa may northeast portion ng itong flyover na ito, no? Ayan guys, no? Unti-unti na nilang binabaklas itong yung panghulma guys. Ayan, no? And then magfi-finish na yan sila ng katulad ng ginawa dito guys, no? Na makinis na yung pagkakagawa. Ang ganda ng pagkakagawa guys, no? Saka ito. So dito na area guys, kung matatandaan nyo, ito na kasi yung banda yung sa may crossing mismo nitong magtuod, no? So makikita natin dito, ito na kasi yung simbahan. Makikita natin dito binaklas na nga yung mga kahit yung police post dito, no? Ayan, so for preparation for the widening na to, so expect talaga natin dito guys, lalo na in the following days or weeks, that there will be a very heavy traffic here, no? Malamang magkakaroon ng panibagong traffic scheme dito na area guys, no? Ayan, probably pwedeng isarado nila dito na area dahil meron mga heavy equipments na dadaan dito. Malaki-laki din ang tatrabahuin pa nila dito guys, no? Ayan, no? So sa kabilang side naman, which is yung nakikita nyo mga pier, yan na yung sa southwest area portion of the flyover. Wala pa nga nakakabit na kahit isa sa kanila na mayroon ng pier capping. Ayan guys, no? So probably kasi andito pa yung dalawa, no? Yung kakaumpisa pa lang nila magbaklas dito, yung panghulma nito. Probably in the following weeks, doon na yan sa kabila guys, no? They will prepare na doon. So ngayon titignan natin doon kasi po may nakikita ako doon na pine-prepare na rin. Maybe that will be that for na yan, no? Yung sa pier cap na yan, yung ginagawa doon, yung pier number 1 I think yung ginagawa nila doon. So yun guys, no? So ganyan ang nangyayari ngayon dito guys, for in the month of February. Ito yung nangyari ngayon dito, ang currently development dito sa Magtuod flyover na section. So ngayon guys, ito ayan. So ngayon guys, lilipat tayo doon sa kabilang portion ng project na ito, no? Ayan. So let's go guys. Ayan guys, no? So nandito tayo sa kabilang side naman
dito tayo sa may southwest portion nitong project na ito. Ayan, so doon tayo galing sa kabila, no? Tumawid tayo. At ito na yung pangyayari dito, guys, no? At this is the gasoline station dito sa corner ng MAA, and that is the church. Ito na, no? Inanuhan na nila dito, guys, no? Nag-umpisa na sila magtambak para sa parte ito sa widening, no? Nitong area na ito, guys. Ayan, no? Ito na siya ngayon. So nagwa-widen na siya dito. So yung currently naman na dito na area, guys, ang mga pangyayari is this one, maliban sa widening, at nag-uumpisa na rin sila maglagay, no, ng nitong yung panghulma para sa pier cap, no. So finally dito na side nakapag nag-uumpisa na sila naman, no, kasi since sa kabila nga, yan nga sabi ko, kompleto na no, yung 5 piers doon sa kabila, kompleto na, meron na nitong pier cap. So dito naman sila sa kabilang side, guys, no. So yun nga nakikita natin dito, guys, dahil dalawa lang yung kanilang parang yung panghulma, kaya 2 at a time yung ginagawa nila, no. Siguro yung sa bawat yung ano niyan, yung completion day ng yung paglalagay ng pier cap, siguro mga 2 buwan, no, bago maglagay na mag-umpisa na naman sila sa panibago, guys, no. So yun, so kaya ang nakikita ko dito, yun nga ang napapansin ko na parang sa akin sa timeline na meron na silang kompleto na itong lahat ng piers dito na may pier cap by around August, no, July or August, guys, no. Ayan, so yun yung nakikita ko, guys, kasi parang 2 buwan, no, halos 2 buwan bago ma-cure yung pagbuhos nila sa isang pier cap, guys, no. So yun, no, so ganun ang nangyayari dito. So kung naalala niyo din dati dito, guys, oh, meron dito mga parang tindahan, no, at mga parang bahay-bahay. Ito na-demolish na rin dahil matatamaan din dito sa gagawing widening dito sa area. Yan kasi ang nakikita nyo ngayon, yan ang magiging datingan niya, guys, kung hindi sila magwa-widen, no, just only a single lane, no. So kailangan 2 lanes talaga itong access road dito, or itong tinatawag natin service road sa baba, kasi syempre para yung gagamit dito pupunta ng MAA na side, ayan, no, or sa kabila na side, no, pagkakaliwa pupunta ng magtuod area, ayan, no. So ito, no, ito yung mga pangyayari ngayon dito, guys, no. Ayan. So ito yung mga na-demolish na. So malamang, ayan sinasabi ko dito, malamang pagka nagano na sila dito, magbubuhos at magi-start na mag-bulldoze, no, malamang masasarado yung lane muna dito, no. It could be, ewan ko kung paano magiging traffic scheme nitong area na ito, no. There will be a very kaya, guys, mag-isip-isip na kayo, yung mahilig dumaan dito, mag-isip-isip na kayo in the future kung saan na kayo pwedeng alternate route ninyo, no, if you're going to the north or south, no, na mas madali. Ayan, so konting taas-taasan natin yung ating pasensya, guys, no. Sige lang, at in the near future naman ay giginhawa din to, lalo na kapag okay na itong flyover dito, guys. Okay, no, so ito yung hindi ko maalam kung ano yung matatawag ko dito sa pier, na anong pier number to, no. So dito naman tayo sa southwest, so I will call it the pier 1, pier 2, pier 3, pier 4 and pier 5, no, kasi 10 pier lahat to, doon sa northeast na side, guys, yung 5 pier okay na, no. So dito naman sila ngayon nagtatrabaho, guys, no. Ayan, yan yung maganda ngayon, guys, no. Ang ganda ng pasok ng 2024 kasi halos lahat ng mga projects here na ongoing projects dito sa Davao, parang mas maganda yung galaw nila ngayon compare nung 2023, guys, no. Medyo, no, parang yun ang napansin ko, guys, no, nung 2023 medyo hindi masyado
Especially dito na project nito, no? May time nga nitong project nito na parang tumigil eh, no? Ayan. So at least ayan na guys, no? This project is expected to be completed in the year 2020 by next year 2025, no? Yun yung hinahabol, no? So I think by siguro the end of this year, mga last quarter, baka the same to sa mangyayari sa Tagum, pwede nang maging passable ang sa taas, pero I doubt, no? Pero kasi ngayon February, papasok na tayo ng March, kahit isang girder wala pa akong nakikita, no? Ayan, so siguro kasi may mga curing time din kasi yan guys eh, bago siguro nila ilalagay yung I don't know kung yun yung kung tama ba or pero yun yung parang pagkakarinig ko lagi, no? Meron yung curing time, no? Ayan, so siguro yun lang inaantay. Pero anyway, at least nakikita natin yung progress at saka yung development is moving and ongoing, at saka medyo much faster, medyo much busier ngayong taon na ito compared to last year guys, no? Yun yung kagandahan ngayon. Ayan, no? So yung Pier 1 guys, nakikita natin dito, okay na, no? Na meron ng itong panghulma, naglalagay na sila ng mga bakal. Siguro niya na mga next week magbubuhos na sila dyan ng semento guys, no? Ayan. And dito naman sa kabila, sa Pier 2 nito, andito na rin yung mga panghulma, prepared na. So malamang for installation na rin yan, no? Inaantay na lang yung iba siguro kasi binabaklas pa yung iba doon sa kabila guys eh, no? Ayan. So yun yung makakain dito guys. So ito na yung start of widening dito na area, no? Malapad-lapad din yung magiging widen yan, no? So kung 2 lanes to, may space for the sidewalk na gagawin. Yun yung kagandahan ngayon. I think lahat ng mga widening na nangyayari ngayon here sa Davao may kasama kasi kung maano natin yung project ng nitong Davao City Bus System guys, which will start anytime soon this year din also, no? Yung mga phase 1, no, ng project ay kasama din sa buong nila guys, sa buong project nila is yung pag-develop ng sidewalk para for walkable Davao guys, no? Ayan, so we will do a vlog anytime that about the Davao City Bus System guys, no? Kasi malapit na mag-umpisa. Ayan, so ito guys, ito na, no? Ito na yung area kung saan yung malapit na tayo sa may embankment dito sa may side, dito sa may southern part, no? Ayan. Ayan. So ito yung Pier 1, no? Dito na side, and then Pier 2. So yun yung mga nangyayari ngayon sa project dito sa Davao Magtuod Flyover guys, ha. Ayan. So tawid tayo sa kabila, titignan natin doon naman tayo sa kabila, and then we're going to end this vlog. Let's go guys. So ayan guys, ha. So nandito tayo. So itong mga sasakyan ito facing us, ito yung mga papuntang southern part, no, or sa mga ulas and bangkal, no. Ayan. Doon yan, paakyat. Ayan guys, no. So yan ang currently developments na nangyayari dito, no, guys, no, sa Magtuod Flyover. So dito na side, no, meron na, ayan na, nag-uumpisa na maglagay nitong pier cap guys, no. Ayan. So that's it guys, no. So please like and share this video, no, and sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin dyan, please do so, subscribe na po kayo. Hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time I will upload a video tungkol sa mga kaganapan dito in Metro Davao, no? Katulad ng mga ganitong klaseng infrastructure guys. Okay, so guys, no, sa aking paalala sa inyo at kayo ay mag-iingat sa ating mga pang-araw-araw na mga ginagawa, dahil yung mga mahal natin sa buhay ay nag-aantayan sa atin hanggang tayo ay makauwi ng matiwasay guys. Okay, so guys, yan ha, this is Laking Davao once again, updating you about this Magtuod Flyover project for February 2024, no. So sa susunod na buwan,
babalikan natin ulit itong project na ito, at para makita naman natin yung difference ng progress ng bawat proyekto, guys, no. So I think that's ang gagawin natin. Once a month natin babalikan yung mga klaseng ganitong project, no. Ayan. So ayan, guys, no. Yeah, so again, guys, thank you so much. God bless us all and adios, guys.